Isa po ako sa mga matatagal na ninyong tigapakinig dito sa inyong mga horror stories sa YouTube at maging sa podcast. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Totoy. Nangyari po ang bagay na ito nung kami ay bata pa lamang at nakatira sa Pasig. 7 po kami magkakapatid pero nung panahong iyon ay 4 pa lamang po kami. So kung kasama sina mama at papa, 6 kaming naninirahan nun. 7 years old ako nang mangyari ito. Sa ganong murang edad, aware po ako na open na ang aking third eye. May mga nakikita po kasi talaga ako na kapag akin pong sinasabi o ikinikwento sa mga normal na katulad kong bata nung panahong iyon, ay hindi po nila nakikita kahit ilang beses ko na po sa kanilang dinedescribe. Doon pa lang alam ko na may something special or let's say abnormal sa akin. Katulad na lamang po ng minsang matulog kami ng maaga. Noong mga panahong iyon, 5:30 pa lamang po ng hapon ay naghahapunan na kami para pagsapit ng 6:00 ay hihiga na hanggang sa makatulog na kami. Wala po kasi kaming telebisyon nung panahong iyon kaya talagang maaga kaming pinatutulog. Nung araw na iyon, ewan ko kung bakit nagising ako bandang 12:00 ng hating gabi. Pagbangon ko, nakita ko kaagad yung dingding namin na gawa sa plywood. Meron po kasi doon na gasera na nakasabit at yun na nagsisilbing ilawan po namin. Natulala po ako sa labis na takot at hindi po talaga ako nakapagsalita dahil nakatitiyak ako, Sir Red, na meron pong isang demonyo na nakatayo sa aming dingding. Tama po, nakatayo po siya sa dingding. Kitang-kita ko ang kanyang mapupulang mga mata na nakatitig sa akin. Ngiting-ngiti siya na parang nang aasar at tuwang-tuwa nang makitang ako ay mangyak-ngyak na dahil sa hilakbot. Napahagulgol po talaga ako matapos kong makita iyon. Agad naman pong nagising sina mama at papa na nung panahong yun ay katabi ko po sa higaan. Tinanong nila ako kung bakit ako umiiyak at nagising ako ng ganoong oras. Sinabi ko sa kanila na may nakita akong demonyo. Matulis ang sungay nito, gayon din ang mapuputing ngipin niya. Kita ko pa kung paanong kumakawag ang mga buntot nito. Pinakalma na lamang ako ni na mama at papa. Sinabi nila na baka nananaginip lamang ako. In short, hindi sila naniwala. Kinaumagahan, may nagtungo sa aming bahay na isang babaeng albularyo. Hindi namin alam kung bakit at ano ang sadya niya sa bahay pero nagulat na lamang po si mama nang magsalita yung albularyo na itago na lang natin sa pangalang Manang Saling. Sinabi nito kay mama na kailangan daw po naming mag-ingat palagi at maging handa sa anumang pwedeng mangyari sa akin. Hindi ko po alam yung kanilang pinag-uusapan noon pero base sa nakikita kong nababakas sa mukha ni mama ay natatakot siya sa sinasabi ng matanda. Inamin din ng matanda na ako daw ay nagtataglay ng third eye. Meron din daw na demonyong gumagambala sa akin. Hanggang sa na-recall ko nga noon, Sir Red, na bago mangyari yung ikalawang pagpapakita niya na kung saan nakatayo siya sa aming dingding, nakita ko na yung demonyong iyon. Ang unang beses ay noong naglaro kami sa isang bakanteng lote na mga kaibigan ko
na siyang ipinagbabawal ng mga matatanda sa amin lalo na kapag sumasapit ang hapon. Hindi kasi ako nagpapigil nung hapon na iyon kaya niyaya ko yung mga kababata ko nung panahong yun na maglaro at magtungo doon sa bakanteng lote. Nung pumunta nga po si Manang Saling, sinabi nito na yung demonyong iyon ay nakatira sa bakanteng lote at natuwa sa akin. Gusto daw niya akong isama sa lungga nito simula nang makita niya ako doon. Kaya dumalaw na siya sa akin muli sa mismong bahay namin. Hanggang sa naging gabi-gabi ko na pong nakikita ang naturang demonyo sa bahay. Gaya nung una ay iniiyak ko na lamang ang labis kong takot. Isang linggo makalipas yung sunod-sunod na pagdalaw sa akin ng demonyo, sinabihan si Mama at Papa ni Manang Saling na humanda daw sa mga mangyayari at kung maaari, mahigpit akong bantayan. Nagtanong si Mama kung bakit at ang sabi ni Manang Saling, isasama na daw ako ng demonyo sa lungga nito. Hindi agad naniwala si Papa. Ngunit si Mama ay takot na takot na. Hindi talaga niya maitago sa kanyang muka. So nung gabing matutulog na kami, hindi na ako mapakali. Naglaro na lamang ako ng mga paborito kong laruan hanggang sa makatulog ako. Hanggang sa naalimpungatan daw sina Mama at Papa nung madaling araw na iyon dahil nang kapain daw nila ako sa tabi nila ay wala na ako dun. The usual po kasi talaga ay magkakatabi kami. Natakot po bigla ang mga magulang ko hanggang sa nakita po nila na nakabukas ang pinto ng bahay. Sa una nga ay aakalain mo talaga na pinasok na kayo ng masamang loob. Pero sa katotohanan na maliit pa ako noon at hindi ko talaga maaabot yung lock ng pinto. Kaya gayon na lamang ang kanilang pagtataka. Agad na lumabas sina Mama at Papa at hinanap nila ako. Gayon na lamang ang kanilang takot nang makita nila ako na naglalakad patungo sa bakanteng lote. Agad ay tinakbo ako ni na Mama at Papa. Ginigising nila ako ngunit hindi daw ako magising. Kahit anong sampal nga daw po ni Papa sa akin ay tuloy pa rin akong nakapikit. Hanggang sa kinagat ni Papa ang aking daliri sa paa. Doon ako parang nahimasmasan, Sir Red, at agad-agad ay nagising sa katotohanan na wala na ako sa higaan. Niyakap ko ang mga magulang ko. Tinanong nila ako kung anong nangyari at bigla kong naalala ang mga nakita ko kahit nakapikit ako. Marami akong nakita mga bata na maiitim ang balat at para silang nasa loob ng isang lagusan. Niyayaya nila ako na pumasok sa bakanteng lote ngunit naputol ito nang makita ng mga nilalang na iyon sina Mama at Papa na paparating. Wala na pong nakatulog sa amin matapos ang insidenteng iyon. Kinaumagahan ay sinabi ni Mama kay Manang Saling ang lahat ng nangyari sa akin. Sinabi naman ng albularyo na swerte daw ako dahil naabutan pa daw ako ni na Mama at Papa dahil kung hindi daw, tiyak na hindi na ako makakabalik. May isa pang manggagamot na pinapunta si Manang Saling sa aming bahay nung araw na yon. Pinigyan ako ng kwintas na sinasabi nilang pangontra daw at para hindi na daw ako lapitan ng kung ano-anong mga nilalang. Simula nga po noon, himala na nakakatulog na ako ng maayos. Pero nakakakita pa rin ako ng mga maligno, multo at kung ano-ano mga presensya sa paligid. Pero yung demonyo
ay never na pong nagpakita sa akin. Avid listener niyo po kami, Sir Red, sa inyong channel kasama ang anak ko. Ito pong creepy encounter kung ito ay nangyari way back 2001 sa bahay na tinirhan namin sa Bulacan. Simula po nang lumipat kami sa naturang bahay, hindi po namin talaga maipaliwanag kung bakit parang hindi po kami nawawala ng problema. Sobrang bigat ng pamumuhay namin noon at para talagang ang hirap-hirap umasenso. Ibukod pa yung katotohanan na hindi lang 2, 4 o 5 sa mga kamag-anakan ko ang parang hindi nawawalan ng sakit sa tuwing nag-i-stay doon. Isa nga sa hindi namin malilimutan ay yung nangyari sa bunso naming kapatid. Nagkasakit po siya. Akala nga po namin noon ay mawawala na po siya sa amin ng tuluyan. Nabigla po kasi siyang nagkasakit, knowing na nung isang araw o ilang araw bago po siya talaga dapuan ng hindi namin malaman na kung anumang sakit, ang sigla-sigla po talaga niya. Hanggang sa napagtanto namin na maaaring ito ay bahagi ng kababalaghan na naroroon sa bahay na nilipatan. Natatandaan ko rin yung unang encounter namin. Naghahapunan kami at naiwan po yung isang kapatid ko nung time na iyon. Nilalagnat pa po siya, tapos bigla lang siyang napatakbo sa kwarto ni na mama at namumutla at umiiyak. Nagtaka si na mama kung paano siya nakabangon, samantalang kanina ay talagang ang taas na kanyang temperatura. Mangyak-ngyak po niyang inamin na may bata daw na pumasok sa kanyang kwarto at tumabi doon sa kanya. Ang description nga po niya, maitim na maitim daw ang balat nito at ang sama ng tingin sa kanya. Ang akala nga namin ay sa kapatid ko lang magpaparamdam ang mga elementong iyon. Maging sa aking ama pala. Yung kwarto naming magkakapatid kasi, Sir Red, ay kaharap lamang po ng kwarto ng mga magulang namin. And usually, nakabukas yung pinto ng kwarto ng mga magulang namin sa tuwing kami ay natutulog. Ayon sa aking father, nakakita daw siya ng batang lumabas na galing sa kwarto namin, kung kaya't agad siyang napatayo at lumabas ng kanilang kwarto ni mama. Binuksan niya yung ilaw sa sala at maging sa kusina upang i-check kung meron daw pong isa sa amin ang lumabas at hindi pa natutulog. Pero laking gulat daw po niya nang wala siyang makitang kahit na sino doon sa kusina at sala. Pagbalik nga po niya sa aming kwarto, mas lalo po siyang nasindak nang makitang tulog na tulog kaming lahat. Matapos ang kay Papa, si Mama naman ang nakaranas ng kababalaghan. Nung gabing iyon ay nakikipaglaro pa po sa amin yung kapatid namin. Masigla naman po siya nung time na iyon. Tapos doon na din kami natulog sa kwarto ni na Mama dahil wala po si Papa nung time na yun. So nung natutulog na po kaming lahat, nagtutupi naman daw po ng damit si Mama nang bigla daw po siyang makarinig ng kalabog sa gawing sala. So tumayo at lumabas daw po siya para i-check kung ano yun. Binuksan daw po niya ang ilaw, tapos nakita daw po niya yung duyan ng bunso naming kapatid na dumuduyan ng bahagya at wala naman daw pong kahit na sinong nagtutulak nun. Wala din pong kahangin-hangin kaya napaka-imposible. So inihinto daw po ni Mama yung pag-ugoy ng duyan. Pagkahinto niya, yung screen ng pintuan namin na papalabas ng tindahan
ay may nakita daw po siyang parang lumabas dahil nagbukas daw po ito. Nilakasan na lamang daw po ni mama ang kanyang loob pero sa isip niya, alam niyang mga elementong pagala-gala sa loob ng bahay namin ang may sala nun. Okay lang daw na magparamdam ang mga ito basta't wag lamang siyang gugulatin. So sinundan daw po niya iyon papalabas pero wala siyang nakitang kahit na sino. Kinaumagahan, nagsimula na po kaming maging iritable, lalong-lalo na nang mapansin namin ang aming bunsong kapatid. Wala pa nga pong magtatanghali nun nang bigla pong dumumi yung kapatid namin at ang nakakatakot pa ay may kasama po itong dugo. So itinakbo namin siya sa ospital at doon nga po ay na-confine siya. Milagro na lamang din po yung paggaling ng bunsong kapatid namin. After nga po naming makalabas sa ospital, pinabinyagan na rin po ni na mama at papa yung bunso naming kapatid na nagkasakit. Nag-decide na rin po sila na humanap at lumipat ng ibang tirahan at dito nga po namin napansin, Sir Red, na simula nang umalis kami sa naturang bahay sa Bulacan ay parang umayos at gumaan ang aming pamumuhay. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.